Ang nakaraan. Napagplanuhan ng ani Joke Legion na isabotahe ang Palm Essence Union, at siya ay magpapanggap bilang inner hall ng Northern Heaven Supreme Family, at magbebenta siya ng napakamahal na bagay sa manager ng Ancient Store. At dahil sa sobrang gahaman nito ay hindi niya napansin na nakamaskara lang pala si Joke Legion, at ang kanyang tunay na mga plano ay lilimasin nito ang kaban ng Palm Essence Union, hanggang sa wala nang matira sa kanila. Sa kasalukuyan ay makikita ang Palm Essence Union leader na si Jiang Desang na nagagalit at sinasabihan ang kanyang anak na si Jiang Injol, na siya ay walang silbi, at bakit nito hinayaan na magpatalo kay Charion sa harap ng napakaraming mga tao. At habang iniisip niya ang mga ito ay bigla din naman siyang mayroong narinig na nagsalita sa kanyang likuran, at sinasabi ng taong ito na napakagaling naman ni Charion para sa kanyang edad. At ang nagsasalita pala ay ang Northern Heaven Supreme Leader na si Im Chonsi, at binibigyang puri nito ang ama ni Charion sa napakaganda nitong pagpapalaki sa kanya at lumakas ito ng husto. At iniisip din naman ni Jiang Desang na siya ay medyo nagsususpetsa na simula nung manakawan ang Ancient Sword Store kasama ang kanilang kaban na naglalaman ng napakaraming mga ginto. At sa ngayon na nakikita niyang nagkakalapit ang Northern Heaven Supreme Leader at ang Righteous Sword Sect ay siguradong magkakaroon ng pagtaas ng reputasyon nila. At baka di kalaunan ay iwanan sila ng Northern Heaven Supreme at makipag-alyansa na lang sa Righteous Sword Sect. At ito ay hindi mapapayagan ni Jiang Desang dahil siguradong babagsak ang kanyang reputasyon pag ito ay nangyari. Kaya't sa ngayon gagawa siya ng mga plano para makaiwas sa mga posibleng malalang mangyari sa kanilang sekta. At sa ngayon ay makikita din naman si Jiang Injol na nanlilisik ang mga mata, habang tinitignan nito si Charion at siya ay galit na galit sapagkat ito ay tinalo ng babae sa kanilang duelo. At bago pa man mangyari ang lahat ng iyon ay maaalala naman nitong umaga na mayroong isang napaka-importanteng balita ang yumanig sa buong Palm Essence Union. At si Jiang Desang ay nagugulat sa sinabi ng isa niyang mga alipin dahil ang kanilang Ancient Sword Store ay pinagnakawan ng napakalaking halaga. At sa ngayon ay makikita naman na nakaluhod ang manager habang humihingi ng tawad sa kanilang leader. At sinasabi nito na nung pumunta na siya sa kanilang vault ay nakita nito na ang pintuan ay sirang-sira na at ang mga antigong mga bagay at ang mga ginto ay naubos ng lahat. At dagdag pa niyang sinabi na mayroon siyang napansin na kakaiba sa gabing iyon, dahil sa mga oras na iyon ay kasabay din bumisita sa kanya ang hall leader ng Northern Heaven Supreme. Kaya't napapatanong na lang din si Jiang Desang kung totoo nga ba, at hindi siya namamalikmata na ang hall leader ang kanyang nakausap sa gabing iyon at wala nang ang iba. Ngunit sinagot din naman siya ng manager na hindi ito nagkakamali at nag-iwan pa nga ito ng Divine Demon Jade Buddha. Kaya't nang marinig ni Jiang Desang na nag-iwan ito ng napaka-importanteng bagay sa manager, ay nagsimula na itong magsuspetsa. At nangyari pa ang lahat ng ito sa kaparehong araw nang malimas ang lahat ng kanilang mga kayamanan sa loob ng kanilang kaban. At sa ngayon ang leader ay nagtataka kung coincidence pa nga ba ang lahat ng mga nangyaring iyon. At siya ay napapasabi na lang sa kanyang sarili na kung ang manager lang ba ang may gawa ng lahat ng ito, pero bigla din naman siyang napaisip na napakaduwag naman ito para gawin ang ganitong klaseng mga pagnanakaw. At kung ang inner hall leader ang may gawa ng lahat ng mga ito, ay hindi naman siya makapaniwala dahil ang taong iyon ay hindi naman kilala sa ganitong mga gawain. At sa ngayon isa na lang ang naiisip ni Jiang Desang na posibleng may gawa ng lahat ng ito. At sa kanyang mga hinuha ay pinlano ito lahat ng Northern Heaven Supreme Family. Ngunit nagtataka naman siya dahil ang mga iyon ay mayroong negosyo sa buong lugar ng Wuhan at kahit pa ngayon ay ang turingan nila ay magkaalyansa pa din. Kaya't napapatanong na lang siya sa kanyang sarili kung bakit ngayon pa nila may isipan na talikuran ang kanilang mga kasunduan. Ngunit habang iniisip niya ito ay bigla din namang pumasok ang kanyang alipin at ito ay sumisigaw at sinasabi na mayroon silang malaking problema. At dagdag pa nitong ibinalita sa kanila na ang taguan ng kanilang mga sandata ay nalimas din ang mga nakalagay. Kaya't napapasigaw na lang din ang Palm Essence Union leader dahil hindi na niya alam ang lahat ng mga nangyayari sa kanila, na kahit pati ang kanilang mga sandata ay hindi pinatawad ng mga magnanakaw na yon.
At sa kasalukuyan naman ay makikita na nga ang isang kalesa na punong-puno ng iba't ibang klase ng mga sandata, at sa sobrang dami nga ng mga ito ay halos lumuwa na ang mga ito palabas. At sa ngayon ang kalesa ay papunta sa isang lugar, na kung saan ang lahat ng mga ito ay gagamitin ni Joke Legion para sa kanyang mga tauhan. At nag-uusap ang dalawa at sinasabi ng ating bida na hindi niya inaasahang ang armory ng Palm Essence Union ay mayroong napakaraming magagandang mga sandata. At sinagot din naman agad siya ni Muyong na talagang ang magaganda ang mga sandata dahil kung hindi nila ito ninakaw ay siguradong ibibigay ito papunta sa Northern Heaven Supreme Family. At kasabay naman dito ay nag-iwan si Joke Legion ng mga baka sa taguan ng sandata sa lugar na iyon na magtuturo sa Northern Heaven Supreme Family bilang pinakaunang suspect na nagnakaw. At dahil dito ay siguradong malalagay sa napakalaking gulo ang Palm Essence Union leader. Kaya't sinabi din naman ng kanyang guard na iyon ang posibleng mga mangyayari, ngunit dapat ay wala lang silang gawin at hintayin na lang kung ano pa ang mga mangyayari. At dahil din dito ay nabalitaan ni Joke Legion na ang Northern Heaven Supreme Family ay magdadaos ng award ceremony sa katatapos pa lamang na Dragon and Phoenix Tournament. At sa pagsisimula ng seremonyang iyon ay siguradong ang pagsususpetsya ng Palm Essence Union leader ay buong-buo na. Kaya't napapangiti na lang din si Joke Legion at napaka-perpekto na ng mga nangyayari ngayon at nasusunod na ang kanyang mga plano. At ang award ceremony na gaganapin ngayong taon ay maglalayon na bigyan ng parangal ang mga taong nagkamit ng napakahalagang kontribusyon at tatawaging Dragon and Phoenix. Nakagaya ni Charion na sinira ang mapamatay na mekanismo at iniligtas ang napakaraming mga kalahok. At kasabay din dito ay si Sochang na pinatay at tinalo ang Lecherous Demonic Scourge. At nabanggit din naman ni Joke Legion na sinabi sa kanya ni Charion na hindi ito makakatanggap ng award dahil hindi ito naniniwalang siya ang totoong may gawa noon at tinulungan lang siya ng ating bida. Ngunit napapabilib pa din naman si Muyong dahil ang pagkakakilala kay Charion ng Northern Heaven Supreme Family ay malaki na ang magiging benepisyo sa Righteous Sword Sect na kanyang kinabibilangan. At sa ngayon sa araw ng Dragon and Phoenix Tournament Award Ceremony, at ito ay idinaos sa lugar ng Northern Heaven Supreme Family. At makikita naman na napakaraming tao na dumalo sa pagtitipong ito, at kasabay dito ay napakarami ding mga prominenteng pamilya ang dumalo para masaksihan ang taunang parangal na ito. At sa pagkakataong ito ay marami din naman ang mga tao na nagpapasalamat kay Charion. Ngunit para bang nailang pa din ang babae sa mga papuri na kanyang mga natatanggap dahil sa pagkakaligtas nito sa mga kalahok na natrap sa Kumunoy. At sa ngayon ay naiisip ni Charion na sa katunayan hindi nga siya ang dapat na makatanggap ng ganitong klaseng mga papuri kundi si Joke Legion at siya ay tinulungan lang din nito. Ngunit siya ay nagtataka dahil hindi din naman niya nakita ang ating bida at medyo matagal-tagal na nang muli silang magkasama. At maalala din naman na sa araw bago ang huli nilang pagkikita, ay sinabi ni Joke Legion na babalik na muna siya sa Azure Heaven Sect at doon na muna siya maglalagi kaya't maghihiwalay na muna sila ng landas ni Charion. At dagdag pa ni Joke Legion ay nararapat lang silang maghiwalay na muna dahil nadadamay ito sa iba't ibang klaseng mga bagay na kanyang mga kinakaharap. At dahil dito ay sinisisi niya ang kanyang sarili sa mga masasamang nangyayari kay Charion. Ngunit bigla din naman siyang sinagot ng babae at sinabi nito na bakit ganito ang kanyang mga pananalita at para bang nag-iiba na si Joke Legion at para bang siya ay itinatakwil na nito. Kaya't sa mga nakikita ng ating bida ay napapangiti na lang siya at sinasabi niya kay Charion na bakit parang malungkot ito. At sa seryosong pagsasalita ng babae, ay sinabi nito na malayo-layo din ang Azure Heaven Sect, ngunit wala na siyang magagawa kung hindi din naman magpapapigil si Joke Legion na umalis. Ngunit sa pagkabigla ni Charion ay bigla siyang may narinig na sinabi ng ating bida, at ikapa nga ni Joke Legion, na kahit na anong mangyari, ay dapat natanggapin nito ang parangal na ibibigay sa award ceremony. Dahil ang pagsira nito sa buong mekanismo sa kanilang pagsubok na naging panganib sa ibang mga kalahok ay siya mismo ang gumawa, kaya't wala na itong dapat na ipagpangamba pa at pagtiwalaan naman niya ang kanyang sarili. At sa araw ng award ceremony ay kunin na lang nito ang kanyang perang gantimpala
upang silang dalawa ay makapagbarbekyo at kumain ng masarap na karne habang nagpipiknik. Kaya't napapangiti na lang din si Charion at sumasang-ayon na lang sa mga sinasabi ni Joke Legion. Ngunit bigla din namang napatanong ang babae, at sinabi nito na bakit siya sumali sa Dragon and Phoenix Tournament kasama siya, kung hindi naman ito interesado sa mga pabuya at mga parangal na ibibigay doon. At sinagot din naman agad siya ng ating bida na noong una silang magkakilala ni Charion, ay naalala pa nito ng buong-buo ang lahat ng mga nangyari. Unang-una ay hinamon siya ng away ni Jiang Injol habang siya ay nakaupo at nag-i-enjoy sa mga pagkain, at hindi naman niya ito inaasahan dahil wala naman siyang kilala sa lugar. Ngunit kahit gayon paman ay iniligtas siya ni Charion at hinarap ng mag-isa si Jiang Injol, kahit na ang pamilya nila ay napakahina pa kumpara sa Palm Essence Union, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya para ipagtanggol si Joke Legion. At dagdag pa nga ng ating bida na first time pa lang niyang maipagtanggol ng isang tao, at kahit na nga siya mismo na naglakbay na sa buong martial arts world ay ngayon pa lang niya nasaksihan ang ganitong klaseng pangyayari. At sa kanyang buong buhay ay wala pang nagtatanggol na hindi niya kakilala, at siya ay pinagtitinginan lamang habang nasasangkot sa gulo. Kaya't napapatingin na lang din si Charion kay Joke Legion habang sinasabi nito ang kanyang mga rason kung bakit naisipan niyang sumama bilang katandem ng babae sa tournament na iyon. At sa mga sinasabing ito ni Joke Legion ay bigla din namang nalungkot si Charion, at napapasabi pa nga na hindi pala naging masaya ang lahat ng mga paglalakbay nito at nakaranas din pala siya ng mga pag-abuso. Ngunit bigla din naman siyang sinagot ng ating bida at sinasabi pa nga niya na medyo kakaiba ang kanyang mga landas na tinatahak, at hindi ito maiintindihan ni Charion ng ganoon kadali lang. Kaya't sa malungkot na mukha ni Charion ay napapaisip na lamang ito kung ano nga ba talaga ang mga pinagdaanan ni Joke Legion hanggang sa mga oras na ito at bakit ganito ang kanyang mga pananaw sa buhay. At sa ngayon ay nagpapasalamat pa din naman ang dalawang kalahok na iniligtas ni Charion, at sinasabi ng lalaki na napakaganda ng martial arts na ginamit nito, at dagdag pa ng kasama nito na nalulungkot siya kapag naalala ang mga malalagim na nangyari sa kanila upang makaligtas lang sa pagsubok na iyon, kaya't napapatingin na lang din si Charion sa dalawa at para bang mayroon pa siyang hinihintay na dumating at makita. At sa mga sandaling ito ay bigla din namang nagulat si Charion dahil mayroong pasigaw na nagsabi sa kanyang likuran na hindi totoo na si Charion ang gumawa ng lahat iyon. At ang taong pagalit na nagsabi nito ay si Jiang Injol at patuloy niyang ipinipilit ang kanyang sarili na lumapit sa kanya. At habang napapatingin din naman si Charion dito ay napapaisip siya at sinasabi niya sa kanyang sarili na ano na naman ang gustong gawin ng kupal na ito at bakit ito gumagawa ng eksena. Kaya't sinagot din naman agad niya si Jiang Injol kung ano ang ipinunta niya dito at kung naghahanap ba siya ng away. Subalit sinabi din naman ng kupal na nakakapagtaka lang at bakit si Charion lang ang nakaligtas sa napakalawak na kumunoy na iyon habang silang lahat ay hirap na hirap. At dagdag pa nito na hindi din siya naniniwala na si Charion ang sumira sa napakalaking mechanical device na pumapatay ng tao. Dahil sa una pa lang ay hindi nga niya alam na ang martial arts ni Charion ay ganun ka-impresibo. Ngunit bigla din naman siyang sinagot ng babae at sinabi nito na nagkataon lamang ang lahat ng iyon at siya ay sinwerte sa kanyang mga atake. Ngunit hindi pa din naman naniniwala ang kupal na si Jiang Injol at siguradong sigurado talaga siya na si Charion ay nagsisinungaling lang. At sinasabi pa nito sa kanyang sarili na talagang maingat ang pagsasalita ni Charion. At dahil dito ay wala na nga siyang duda na talagang gumamit ng maruming taktika ang babae upang masira ang mekanismong iyon. At sa pagkakataong ito ay napagdesisyonan nga ni Jiang Injol na makipagduelo kay Charion at gagamitin niya ang kanyang martial arts laban sa martial arts ng babae. At dagdag pa niyang sinabi na kung makipagduelo ito sa kanya ay maipapakita niya talagang wala siyang ginamit na maduming mga taktika sa kanilang mga pagsubok. At sa isipan naman ng kupal ay sinasabi niya na ibubulgar nito ang totoong kalidad ng martial arts ni Charion at ipapahiya sa lahat ng mga tao. At sa paghahamon na ito ni Jiang Injol ay nagugulat din naman ang babae at hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa araw mismo ng kanilang awards ceremony.
Subalit patuloy pa din namang nagsasalita ang kupal at sinasabi na kung si Charion nga talaga ang sumira sa napakalaking mekanismong iyon, gamit ang kanyang sariling lakas, ay magiging madali lang sa kanya na talunin siya kaya't pinapabunot na siya ng kanyang espada. Ngunit sinagot din naman siya ng naguguluhang si Charion at sinasabing bakit ito makikipaglaban sa kanya sa gitna ng kanilang pagtitipon ngayon. Ngunit para bang iniinis lang siya ng kupal na ito na kung hindi siya humugot ng kanyang espada ay hindi nito maipapaliwanag ang kanyang mga kagilagi lalas na ginawa at hindi nito mapapatunayan na tunay nga talaga ang kanyang mga skill. At sa mga sinasabing ito ni Jiang Injol ay na-curious din naman ang ibang mga tao kung papaano nga ba talaga ginawa ni Charion ang pagsira sa napakalaking mekanismong iyon. At ganun din naman ang sinasabi ng kanyang kasama, dahil naguguluhan na nga sila sa mga oras na iyon at ang mga buhay nila ay nasa panganib. At pangiti pang sinabi ng kupal na hindi naman niya ito gustong sabihin kay Charion, ngunit kung questionable ang lahat ng mga ginawa nito ay isa lang ang ibig sabihin ng lahat ng mga nangyari. At ang Righteous Word Sect ay parabang nakipagsabuatan sa mga rebelde na sumalakay sa mga kalahok habang ginaganap ang pagsubok. At dagdag pa ni Jiang Injol na kasama pa nga nito ang isang nakakasuspetsyang lalaki bago pa nga magsimula ang tournament na yon. At dahil sa mga naririnig ni Charion ay nagulantang na lamang siya dahil pati ang kanyang pamilya ay idinadamay na ng kupal na ito. Kaya't napagdesisyonan na nga ng babae na hugutin na lang ang kanyang espada at simulan ang duelo nilang dalawa. At dagdag pa niyang sinabi na kung ito lang ang magpapatunay sa lahat, ay wala itong problema sa kanya at simulan na nila ito agad-agad. At dahil sa mga nangyayaring ito sa dalawa ay napansin din naman agad ito ng lahat ng mga dumalo sa paligid. At para bang sila ay natutuwa dahil parang magiging maganda ang labanan ng dalawa at lahat sila ay nag-aabang kung sino ang mananalo sa kanila. At walang ano-ano ay sinimulan na nga ni Jiang Injol ang kanyang unang pag-atake. At napakabilis itong nawala sa kanyang kinalalagyan. At sinubukan na nga nito ang kanyang unang pagbigwas ng espada, ngunit mayroon siyang napansin, at nakita niya na mas mabilis pa pala sa kanya si Charion, dahil bigla nitong naiwasan ang kanyang pag-atake ng ganoon kadali lamang. Kaya't nang mapalingon ito sa kanya, ay para bang mayroon itong napagtanto, at iniisip niya na baka nagkakamali siya sa kanyang mga sinabi patungkol kay Charion. At sa ngayon makikita naman na palapit na ang espada ng babae, at patungo sa leeg ng kupal na si Jiang Injol at hindi na niya ito maiiwasan pa. Kaya't sa mga tingin nito ay nagugulat siya na bakit ito nagagawa ni Charion, at sa seryosong mga tingin ng babae ay sobra ang kanyang pagpupukos sa kanyang ataking ito. Kaya't para maiwasan na madisgrasya pa niya ang kupal na si Jiang Injol, ay napagdesisyonan ni Charion na ipatagilid na lang ang kanyang espada para hindi na lumala ang tama nito. At sa mga sandaling ito ay para bang sinampal lang si Jiang Injol gamit ang espada, at sa pagkabigla ng kupal ay wala itong masabi at napapatulala na lang dahil hindi niya inaasahan ang counter-attack ni Charion. At sa mga sandaling ito ay hindi niya namalayan na unti-unti na niya palang nabibitawan ang kanyang espada. At nang siya ay magkaroon ng malay ay wala na siyang nagawa. At ang kanyang espada ay nahulog na nga, at ito ay hudyat na siya ay tinalo nga ni Charion sa kanilang duelo ngayon. Ang lahat ng mga nangyaring ito ay mismong nasaksihan ng mga tao, at silang lahat ay hindi makapaniwala sa resultang ito. At kahit na ang ama at ina ni Charion ay nagugulat na lamang, at sa ngayon ay mag-iiba ang tingin sa kanila ng mga tao. At bigla din namang sinabi ng babae na kung kontento na ba si Jiang Injol at hindi na siya nito guguluhin pa. Ngunit hindi din naman nakasagot ang kupal sa kanya at para bang ito ay napahiya sa kanyang mga ginawa. At ang mga tao naman ay hindi pa din makapaniwala na tinalo lang niya ito gamit ang isang atake at dagdag pa nila na kung sineryoso pa ni Charion ang kanilang laban ay wala itong panama sa kanya. At sa mga bulong-bulungan ng mga tao sa paligid ay para bang nahihiya din naman ang ama nito, na si Jiang Injol ay tinalo lamang ni Charion. At sa ngayon ay makikita din naman si Muyong at si Joke Legion na nagmamasid-masid lamang sa Azure Heaven Sect, at para bang mayroon din namang kakaibang napansin ang ating bida. At napapasabi pa nga ito na parang mayroon siyang di inaasahang posibleng mangyari ngayon, at siya ay nangangamba na para bang mayroong maling mangyayari kahit na anong oras.
Kaya't napapatanong na lang din naman ang guard kung dahil lang ba ito sa paglipat nila dito sa Azure Heaven Sect, at napapasagot na lang din naman si Joke Legion na baka nga ito ang dahilan. Ngunit dapat ay hindi niya ito masyadong isipin dahil ang unang layunin niya sa lugar na ito ay mag-focus muna upang palakasin ang kanilang sariling sekta, at simula ngayon ay marami pa silang dapat na gawin. At dahil medyo napaghahalataan naman ni Muyong ang mga ikinikilos ng ating bida, ay sinabi nito na baka dapat ay hindi na muna ito umalis sa Righteous Sword Sect. At dagdag pa nito na bakit hindi siya umattend sa award ceremony ngayon ni Charion. Ngunit sabi din naman ni Joke Legion na baka iniisip ni Charion na kinuha lamang nito ang kanyang premyo, at baka hindi pa ito maging komportable kapag siya ay umattend ngayon. Kaya't napapaisip na lang din ang guard na si Muyong kung talaga nga bang nagseryoso na si Joke Legion sa isang babae. At sa ngayon sa napakatahimik na gabi at sa napakaaliwalas na buwan, ay mayroon palang kakaibang mangyayari.